Maya Paabak, good morning at magandang umaga po sa inyong lahat. It's Tuesday here in Canada, 10 before 12 p.m. So, it's Daddy's duties today. Pag wala pong trabaho, make sure na ako yung gumagawa halos lahat ng gawaing bahay kasi nagtatrabaho po ang asawa ko. So, this is my first vlog. Magluluto ako ngayon ng chicken puchero ala Kapampangan. Hindi ko alam kung sigurado maraming magko-correct sa akin sa paano magluto ng puchero. Pero dito po buhay dito sa Canada, kailangan nung matuto, especially kapag kayo lang dito sa Canada. Right? So, let's start. So, basically, ito yung mga ko. Pinirito ko na yung saging dyan. Hindi saging sabayan, pero parang ganun na rin. Potato, chicken legs ang gagamitin ko kasi yan ang mura dyan sa Canada. Dito sa Canada. And then, ito naman is bawang at sibuyas. Ito, inalis ko yung brand, pero yan ay tomato sauce. At ito po yung beans, tsaka repolyo. Let's start cooking our puchero. So, day off ko po ngayon kahit Tuesday. Kaya galing po kami ng eskwela. It's their first day of school. Grade 1 na yung panganay ko. Yung aking bunso ay hindi pa nag-aaral. So, sinundo ko lang siya sa school. And then, after that, rock and roll na. Kailangan may makain, di ba? And after this, lalabas naman yung asawa ko sa trabaho. Napaka-busy dito sa Canada. Ang akala ng iba, masarap ang buhay dito. Masarap nga naman kung gugustuhin mo lang. Bakit ko naisipang mag-vlog? Naiinip na ako eh. Naiinip na ako. Gustong gusto ko namang nagluluto. At hilig ko naman to, hindi naman ako napapagod, nag-enjoy naman ako magluto. Kaya gawin natin, i-video natin para ma-share natin sa ibang mga daddy na ganyan ang role sa pamilya. Alright? And as well, kahit na kunwari po, may mali ako sa procedure sa aking linuluto, just comment down below. At ako po ay open for feedback. Alright? Gusto ko lang pong kumbaga mabigyan ng oras ang pag-share ng mga tong klaseng vlog para din sa mga ibang tao na nag-aasang pumunta dito sa Canada and you have young family like me na kailangan matuto sa lahat ng bagay para makapag-survive dito sa Canada. Alright? So, ipapakita ko sa inyo. So, syempre, ito yung malaking tanong. Ano ba talaga ang una? Ang garlic ba o ang onion? Pero, tayong mga Pilipino, lagi nating inuuna ang garlic. Right? So, sana po ay maibigan ninyo ang munting video na to ng pagluluto ng chicken puchero ala JM. Right? So, ito po yung almusal namin kanina. Oatmeal. Gustong gusto po ng anak ko yan. Basta magtatrabaho dito sa Canada, sigurado kakain ka. Ngayon, ang mga anak ko po ay nandun sa washroom at nagbabathtub. Kapag pinapakuluan ko po ito mamaya, ako po ay pupunta doon at paliliguan sila. Yun po, dito po, ganyan ang buhay sa Canada. You need to have a skill of multitasking na mga kaibigan, mga repa pips. So, yan, sinusuti ko lang. Pasensya na kayo, tense ako. Lagi kong hinahalo yung aking linuluto. Kasi nga, first time ko po ito. Lalagay po natin ang mga manok. Ito ay leg part. Sabi ko nga kasi ito po yung mura dito sa Canada. Leg part. Mahal po dito is breast part.
So, inano ko lang po sila ng ganyan para agad maluto sa loob at hindi kapag kinain ay hindi nagdurugo. Okay. So, tatakpan ko lang po yan. Oo, alam ko po. Malikot ang aking video dahil wala naman nagbibideo sa akin. Ako lang yung nagbibideo sa sarili ko. Tatakpan ko lang po yan para maluto sa loob agad ang mga manok. Alright? Kailangan let it clean as you go po kayo. Para hindi po matambakan ng mga dishes dito sa kitchen. At baka ayoko po kasi nagtatrabaho. Medyo madumi ang workplace. Kaya ito po yung inuhugasan. Alright? So, kaya hinihintay ko lang po ang aking niluluto dito. At huwag kayo pong mainit. Ano bang pwede kong i-share sa inyo na pwedeng maging aral dito papunta dito sa Canada. Nung una po, wala pa nila akong balak mag-abroad. Kasi medyo maganda naman at disente yung trabaho dun sa Pilipinas. Ang problema po nakita ko po yung advantage dito, especially sa mga bata. Lalo na ako, may dalawa akong anak. My eldest is turned 6 years old last July, and then yung youngest ko magte-turn ng 4 years old on November. So, isa pong malaking oportunidad ang dumating. At ako po nanalangin kung tama po yung aking maging desisyon. Ang nangyari is hinarap ko po yung oportunidad na dumating. At ito po, dumating po ako dito sa Canada on the year 2020 yung pandemic. That's February, and then suddenly March we went to lockdown. So halos lahat ng bansa nag-lockdown. So ano nangyari nung nag-lockdown, lahat ng trabaho dito nag-close. Yun po, parang lalo akong nalungkot kasi sabi ko, ano ba yung pinuntahan ko? Tama ba to? Na pumunta ako dito while there's a pandemic. So, awa ng Diyos, marami akong nakilalang na mabait na tao. Marami akong nakilalang Pilipino na sobrang bait. Sobrang naging mga kaibigan ko. Tapos, ayun, sa awa ng Diyos, nalagpasan namin lahat yun. After 2 years, on 2021, October, I got my residency, and then 2022 ng February, my family just came here in Canada. Nag-settle na kami. So, we are on the starting point of our life here in Canada. At sana magtuloy-tuloy pang swerte, no? Ang sinasabi kong manok, no? Ayan, no, dubu-dubu pa. Kaya kailangan talaga is yung ano mo dito, yung iyong heat is very nasa either low or medium hanggang wala ka nang makitang dugo. Itatakpan ko ulit, tapos medyo lalagay ko number 6 para naman maluto agad, no? So ma-share ko sa inyo kung paano ang buhay dito sa Canada as a parent. Hindi ka mukha sa Pilipinas, uuwi ka, may luto na, no? Uuwi ka na may nanay na nagluluto sa iyo at mga tita na tumutulong lahat, no? Dito po sariling kayod mga kaibigan. Sabi nga po sa inyo, ako lang yung nagbibideo sa aking munting video na to, kaya bigyan ko ng paminta, and then
Bigyan ko na din siya ng onion powder. Wala lang, gusto ko lang bigyan. Sarili po yan. Pwede naman din wala. Bigyan ko din siya ng garlic powder. So, lagi pong kasama yan sa pagluluto ko. And then, ang gagamitin natin pang alat ngayon ay patis. Patis ng buhay. Tignan nyo po, multitasking. Nagbibideo habang nagluluto. Alright. So, takpan ulit natin. Gusto ko lang ma-absorb ng manok yung patis tsaka yung mga nilagay nating rakados. Okay. So, feeling ko po ay luto na at wala ng dugo ang ating manok. So, ilalagay ko na po ang tomato sauce. Lagyan natin ng konting tubig. Konti lang po kasi baka maging sinigang ang ating linuluto. No? So, hinihintay lang po natin na maluto or kumulo yung linagay nating tomato sauce. Alright, ito na po. Kumukulo na ang ating linuluto. Ilalagay ko lang po ang mga potato. And then, probably I can put also this. The saging na mukhang saba. Pero hindi saging saba. Ilalagay ko na din yung beans. Uy. Mukha naman po siyang masarap, no? Sana. Hindi lang mukha. Talaga dapat masarap. Hina po natin ng konti. Baka mag-dry. Mawalan ng sabaw. Tayo natin maluto, tapos lalagay natin yung carrots. Mga kaibigan, so patapos na yung aking putsero. At pagkatapos po nito is paliliguan ko na yung dalawang chikiting na doon. No? Nag-enjoy pa sila sa bathtub kaya okay lang po yan. Right. Habang wala po tayong ginagawa, kailangan natin maglinis ng ating pinagkalatan. Linis lang po ako dito. Mukhang putsero naman po ang ating niluluto. Ang gagawin natin is lagay na natin yung ating repolyo. Lagay na ang repolyo. Lagay na ang repolyo. Ang repolyo po dito is medyo mura din ng konti. Ng konti lang. Lahat po nagmahal dito. Kung nakikita nyo po ang mga ibang vlogger, sinasabi, worth it pa ba ang pumunta sa Canada? Tama bang pumunta sa Canada at iwanan ng Pilipinas? Kung gusto nyo pong masagot yon, hindi ko po siya masasagot. Nasa tao po yan. Nasa tao yan kung gugustuhin niya at hindi. Kung gusto niya pong i-pursue, kung gusto niya makita ang buhay, bakit hindi? Pero ang mabibigay ko pong payo sa inyo, kung masaya kayo dyan sa Pilipinas, hindi naman po kayo nahihirapan na katulad ng iba, mag-stay na lang po kayo. Pero kung gusto niyo naman po ng challenge, it's about personality po. Kung gusto niyo po ng challenge, kung gusto niyo ng changes, if you're not afraid on changes, go for it. Go for it. Masasabi ko pa din po na maganda ang buhay sa Canada. Kung gugustuhin mo lang. Pero kung ayaw mo, like yung lifestyle mo is outside of home, hindi po tayo pwede dito kasi kailangan po natin magtrabaho dito. And kapag day off nyo, ang aasikasuhin nyo naman kung may pamilya kayo is yung pamilya nyo. Kung wala po kayong pamilya, aasakosahin nyo yung sarili nyo, mga gamit nyo. Pagluto nyo yung sarili nyo and everything.
hindi ka po mabubuhay dito na laging kumakain sa mahal na restaurant or even fast food na hindi naman ganon ka-healthy, right? So, mapapayo ko po, just if you're pursuing in your dreams at mapupursue nyo naman sa Pilipinas, bakit di na lang po kayo mag-stay dyan? Pero kung nakikita nyo yung mapupursue nyo dito sa Canada, mas maganda. Punta kayo dito sa Canada and take that opportunity. And just don't forget, when you decide in your life, just don't forget to pray. Pray and pray and pray. Because He will be the one to lead you kung ano po yung magiging decision niya sa buhay, right? So, malapit na pong maluto to, yung putsero. At sana nag-enjoy po kayo sa aking munting video, sa aking munting share sa inyo. No? Mga daddy, mga bagong daddy, may mga anak na chikiting na magugulo. Lagi pong sinasabi sa akin ng mga aking mga friendship, mga barkada dito sa Canada, treasure the moment that they are kids. Kasi pag tumanda na po yan, lalo na dito sa Canada, hindi mo na po masasama yan kahit saan. No? Kahit magugulo ang mga anak natin, kahit magugulo ang ating ang bahay, laging messy sa mga toys, muna natin kalimutan na naging bata rin po tayo at nung bata tayo, ganyan din tayo. Right? So, titikman ko lang po ang aking niluluto. Ito na. Titikman na natin. Ito na. Kuha tayo ng konti laman. Oops. Okay, let's try this. Ooh, good. Hindi ko lang po naipagito dito pero nilagyan ko po kanina ng konting asukal. Dahil gano'n naman pong putsero dapat medyo manamis-namis, right? Mukhang putsero naman siya, kaya okay na po yan. Sana'y nakapulot din kayo ng konting background or idea how life here in Canada, no? Alam ko marami na pong nagbablog at maraming nagsasabi ng lahat ng mga advice and idea, pero gusto ko lang din pong makapag-share sa inyo ng ganitong pagkakataon at para ma-share ko din ang buhay ko dito sa Canada as a young father, a young dad here in Canada na may 2 anak na pareho kaming mag-asawang nagtatrabaho. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kayo po ay mabuhay at mag-ingat palagi and God bless us and our families. Bye!